Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, paki-like, share, and click the subscribe button and the notification bell para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Nanlamig ang buong katawan ni Dave nang marinig ang sinabi ni Camille. Tila ba binuhusan ang buo niyang katawan na nagyayelong tubig. Dave swallowed hard and he cleared his throat before speaking. What room? Ang tanong niya kahit pa alam na niya ang kwartong tinutukoy ni Camille dahil nag-iisa lang naman sa buong bahay ang kwarto na nananatiling nakalak. Camille looked at him at nagtaka siya sa kakaibang reaksyon sa mukha nito. Yung kwarto nakaharap ng master's bedroom, ang sagot niya. Why? Are you sneaking up, Camille? Looking for skeletons in my closet? Ang galit na tanong nito sa kanya. Nagulat si Camille sa biglang pagbabago nito. Kanina lang ay napakaganda ng mood nito. Pero nang mabanggit niya ang kwarto, ay bigla na lang nagrehistro ang matinding galit sa mukha ni Dave. I'm not snooping around. Tulad ng sinabi ko sa iyo, I was just about to clean every room here. Ang paliwanag niya. May razon kung bakit iyon nakalak. And just to satisfy your curiosity, that's my wife's room. So, you stay away from it. Ang galit na sabi sa kanya nito. Sabay buhat nito kay Calex. Umakyat na sila sa itaas ng bahay. Naiwan si Camille na gulat sa matinding galit na ipinakita sa kanya ni Dave. She bit back her lips and she tried to control her emotions. She was about to cry pero pinigilan niya ang sarili. Ayaw niyang magpakita ng kahinaan sa lalaking iyon, ang sabi niya sa sarili. It was his wife's room. Pero hindi ba't siya na ang asawa nito? Ang tanong niya sa sarili. Oo nga pala, she said. She had to remind herself that this was just an arrangement. Hindi ito pagsasama ng dalawang nagmamahalang tao. Wala siyang choice kundi ang sumunod pa itaas sa kwarto dahil sa kailangan niyang linisan at patulugin si Calex. She entered the room using their own door. Hindi na siya dumaan sa master's bedroom. Pagpasok niya, ay nakita niya si Dave na inaalisan na ng damit si Calex. She slowly walked closer to him. Ako na ang maglilinis sa kanya. Pwede mo na kaming iwan. Ang sabi niya rito. Dave sighed. He knew na harmless ang intention ni Camille kanina tungkol sa kwarto. It's just that he didn't want anyone to invade that room. But it doesn't mean that he has to yell on anyone, especially at Camille. He slowly nodded his head at iniwan na niyang nakahiga si Calex sa kama. Camille took over. Mabilis ang bawat pagkilos niya. In an instant, she felt exhausted. Magmula ng insidente sa ibaba. She just wanted to lie down and let sleep took over her para mabura ang mabigat na pakiramdam sa kanyang puso. She done everything quickly at laking pasalamat na rin niya dahil sa mabilisan nakatulog si Calex, and she immediately did her night rituals. Then, she did a last check on Calex, and when she saw him sound asleep, nahiga na rin siya sa kanyang kama, praying that sleep would soon took over her. Dave lay on his bed, and he was thinking of what he had done a while ago. He shouldn't have done that, he thought, and he felt a twinge in his heart when he remembered the hurt look on Camille's face. Dumb, he murmured. He sat up and saw from the adjacent door that Camille was already getting ready to sleep. She climbed up into her bed at nahiga na ito. Everything was right then. In a matter of seconds, nawala ang magandang atmosphere between him and Camille. And it's all because of Emily. Emily still haunts him, his mind and his heart. Kahit pa ngayon na may isang babaeng unti-unting pumupukaw ng kanyang damdamin ay gusto niya itong labanan dahil kay Emily. He sighed and he stood up. He slowly walked towards Camille's room. He opened the slightly ajar door and he looked inside. Camille? Ang mahina niyang pagtawag dito, pero hindi ito sumagot at nanatiling nakahiga ito on her side with her back into him.
He sighed. It's either tulog na ito, galit ito sa kanya at ayaw siyang kausapin. Hindi na siya nagpumilit. Hihintayin na lang niya dumating ang bukas para kausapin ito. Dahan-dahan siyang naglakad pabalik sa kanyang kama at nahiga. And again, he laid wide awake, waiting for sleep to come to him. Dave sat up. He was having another dream of Emily. He was perspiring and his breathing deeply. Then, he looked beside him and nagulat siya na makita niya sa kanyang tabi si Camille. She was lying on her side, her back into him, tulad ng lagi nitong ayos noong magkatabi silang natutulog. Then, she turned to her side now, facing him, her soft lips slightly open and she's breathing softly. He lied down again and studied her face. Paano nagpunta si Camille dito sa kanyang kama? Natatandaan niya kagabi na doon ito sa kabilang kwarto natulog, ang takang tanong niya sa sarili. Then, he gazed at her, and he lifted his hands to touch her lips with his fingers. And the moment his fingers touched her lips, she opened her eyes. He quickly pulled his hand, and he gave her a surprised look. Pero mas ikinagulat niya ang di inaasahang gagawin ni Camille. She reached out to the back of his head and pulled him too close to her until their lips touched one another, and it almost broke him down. He grabbed her hair and pulled her closer to him so he could deepen the kiss. He skimmed his tongue on her lower lip and she opened her mouth to him. He groaned out loud when he dipped his tongue inside her warm mouth. Then he lifted himself while he pinned her head below him. When he pulled away to breath, he was shocked and he sat upright. It was not Camille's face he was looking at, it was Emily's face. "What have you done?" She seated at him. Then Dave bolted upright. He was painting. He raked his fingers in his hair at tiningnan niya ang kanyang tabi. It was empty. Another dream, he thought. He rubbed his eyes and he stood up. It's been a while, he thought. He sighed, tumayo siya at kinuha ang isang susi na nakapatong sa isang shelf sa kanyang kwarto. Saka siya lumabas. He inserted the key into the door. Sa pinto ng kwarto ni Emily, he turned the knob and he entered the room. Morning came at maagang nagprepare ng breakfast si Camille. Pinakain na rin niya si Calex na maaga para pagbaba ni Dave ay ito na lamang ang mag-almusal. Inililigpit na niya ang pinagkainan ni Calex nang dumating si Dave. Nakabihis na ito papuntang opisina. He greeted a good morning to her and she only nodded an answer. Aalis na sana sila ni Calex para magpunta sa sala na magsalita si Dave. "Camille, please, can we talk?" Ang tanong nito. Camille stopped on what she was doing and she again didn't speak but only nodded. Dave bit his lip. "About last night, I didn't mean to yell at you," ang sabi nito. "It's all right." Ang matipid niyang sagot dito. Dave sighed. He could tell that Camille was having reservations towards him. Pero hindi ba't mas maganda na ang ganito? He asked himself, mas mabuti na hindi siya masyadong maging malapit rito. Hindi ba't ang huli niyang mamahalin si Emily lang? Ang sabi niya sa sarili. He fished out something inside to his jean packet and he placed the set of keys on top of the dining table. Camille looked down on the table at nakita nga niya ang set of keys sa locker ng lamesa. "I don't need a set of keys, Dave. Ang tanging kailangan ko lang ay ang susi sa main door ng bahay at ang code ng security," ang sabi niya rito. Dave knew na hindi pa okay ang lahat between the two of them, but he didn't push the topic. He removed some keys from the ring and he placed it on the table. The round one was for the narrow gate sa labas, and the flat key ay para sa main door, and the code was 05082010. Ang sabi ni Dave. Camille only nodded on him without even looking up to his face. She tried to deny everything since last night. Na hindi siya dapat masaktan pero ibang nararamdaman niya. She was hurt last night and she still until that moment. Aalis na ako. Do you need anything? If you're going out, I mean. Ang tanong ni Dave. He meant money pero di niya ito maitanong ng diretso. Kung ang ibig sabihin mo ay kung kailangan ko ng pera? Hindi. Ang mariin niyang sagot. Dave sighed. He was so proud, he thought. "Okay, bye."
ang pamamaalam nito bago humalik sa pisngi ni Calex. Ma, kamusta na? Ang bati niya sa kanyang mama sa kabilang linya. Oh, Camille, mabuti naman. Kayo ni Calex. Ang balik tanong nito sa kanya. Naalala niya ang insidente kagabi. Mabuti kami ni Calex, mama. Kayo naman, anong pinagkakaabalahan ninyo ni Tia? Eto yung tinayo naming karinderya dito sa harap ng bahay ng tiya mo ay malakas naman kaya abala talaga kami. Ang sagot ng kanyang mama. Dinig nga ni Camila maingay na paligid mula sa kabilang linya. Mukhang successful ang karinderya ni mama. At bakit naman hindi? Magaling magluto ang kanyang mama. Ang proud na sabi ni Camille sa sarili. Natutuwa akong marinig yan, mama. Ang masayang sabi niya. Kayo, kailan niyo ba kami dadalawin ni Calex? Miss na miss ko na ang apo ko. Ang sabi niya rito. Kapag may free time po kami ni Calex, pupunta po kami dyan. Ang sagot niya. Gustong gusto na rin kasi niyang makita ang mama niya. Hindi ba kayo pinagbabawalan ni Dave? Ang tanong nito. Hindi. Ipinagbabawal lang niya na pumasok sa isang kwarto sa bahay, ang kwarto ng asawa nito. Hindi late wife, kundi asawa pa rin ang tuli ni Dave kay Emily, kaya siya nasaktan kagabi. Hindi po, ma. Sige po, tatawag po ako ulit. Mamaya siguro kapag hindi na kayo masyadong abala. Ikamusta niyo po ako kay Tia. Mama, sige po. Ang pamamaalam niya sa kanyang ina. Camille got inspired sa success ng negosyo ng kanyang mama. Mukhang napabuti ang ibinigay na pera ni Dave kay mama. Marunong siyang mag-bake. Simulan niya kaya sa online na order ng sweets. Lulutuin niya lang kung kailan may orders. Oo, total wala naman siya masyadong ginagawa sa bahay. Bukas na bukas, total Sabado, mamimili siya at magpapa-taste test sa mga dati niyang kasama sa trabaho. Ayaw niyang manghingi ng pera kay Dave, kaya gusto niyang may sarili siyang income. Dahil sa isang magandang plano, muling gumaan ang pakiramdam ni Camille. Agad siyang gumawa muna sa bahay na kahit pa wala na naman talaga siyang gagawin ay naganap pa rin siya ng pagkakaabalahan. Pagkatapos ay dinala niya si Calex sa may garden at naupo sila sa may rattan chairs. Inayos siya ng upo si Calex upang hindi matumba. Pagkatapos ay binuksan niya ang dala niyang notebook at isinulat niya ang mga ibibake na sweets. Sigaro brownies muna or chocolate crinkles of cupcakes. Ang excited na sabi niya sa sarili. Hindi niya tuloy alam kung anong uunahin dahil sa excitement niya. Pagkatapos niyang makapili ng 2 goodies na ibibake, gumawa na siya ng listahan ng mga bibilhin bukas sa supermarket. Saka na niya ilalagay sa box. Free taste pa lang ang gagawin niya. When she was satisfied with her list and plans, she felt elated. Mukhang nawala na rin ang bigat na nasa kanyang dibdib dahil sa nangyari kagabi. Of course, she's going to tell Dave. Hindi naman pwedeng lumabas-labas siya ng bahay na dala si Calex nang hindi nito alam ang pinaggagawa nilang mag-ina. Excited ka na rin ba, Calex, sa panibagong adventure natin? Ang masayang tanong niya kay Calex who only made gargling sound bilang sagot sa kanya. Natawa naman si Camille. Then, she saw the flowers in the garden. Mga white roses at peonies ang mga nakatanim sa garden at well-maintained na garden. Mukhang maganda ito mamaya sa centerpiece sa dining table, ang sabi ni Camille sa sarili. She looked at her watch at nakita niyang 4 na pala ng hapon. Inalis na niya sa ref ang lapu-lapu na isda at nalagyan na rin niya ng pampalasa. Balak niyang gawin sweet and sour fish ito. Halika na, Calex, let's get busy in the kitchen. Baby? Ang malambing nang sabi rito bago binitbit ni Camille si Calex papasok ng bahay. Yes? Ang sagot ni Dave sa lalaking kausap niya sa kabilang linya. Hey Dave, Friday, let's go out! Ang yaya sa kanya ng kaibigan na isa ring notorious bachelor. Dave smiled to him. Nakagawian na kasi nilang magkakaibigan na lumabas tuwing Friday ng gabi. But now, he thought of Calex and Camille waiting for him sa bahay. Well, he didn't know kung naghihintay nga para sa kanya si Camille dahil sa nangyari kagabi, but still, he looked forward to seeing them both. Sorry, Axel. I have to decline. My family is waiting for me sa bahay. Ang sagot niya rito. He heard him chuckle on the other line. Yun tayo eh. Porke gabi-gabi nang nagpapagulong-gulong ka sa kama, busog na busog ka lagi, without the need of a condom. Sarap nun, pre! Ang pambubuska nito sa kanya.
Dave couldn't help not to laugh sa biro ng kaibigan, pero sumagi sa isip niya ang sinabi nito. Kung alam lang nito ang sabi niya sa sarili. Oo, busog na busog siya sa pagkain, pero hindi sa iba pang ibig sabihin nito. Dahil sa tingin niya, mananatili siyang gutom para kay Camille. Sorry talaga, Axel. Ang sagot niya sa kaibigan. He heard him sigh. Okay, but if you change your mind, sunod ka na lang sa usual place. Ang sagot nito bago nagpaalam. Dave shook his head. Then he looked at his watch. It's already 6. Masyadong puno ang sked niya kanina kaya di niya namalayang 6 na pala ng hapon. He stood up and got his best. Then, he left the office. On his way home, may nadaanan siyang flower shop and he decided to give some flowers to Camille. Peace offering? Somehow, he wanted to make things right between the two of them. Dave arrived later than yesterday. He entered the house. Wala sina Camille at Calex. Lumabas kaya ang mga ito? Naalala niya na nanghingingan pala ng extra kiss si Camille. Baka nga lumabas ang dalawa. Dave sighed. He felt disappointed. Somehow, hinahanap-hanap niya ang masayang mukha ng mga ito na sumasalubong sa kanya. He decided to put the bouquet of flowers sa ibabaw ng kama ni Camille. Sana kahit papaano ay mabawasan ang sama ng loob nito sa kanya, he thought. Feeling low, he walked up the stairs patungo sa kanyang kwarto. Then, instantly his heart beat faster na marinig niya ang pamilyar na boses ni Camille. Mabilis siyang sumilip sa adjacent door at nakita nga niya si Camille na nakaupo sa sahig habang hawak sa magkabilang kilikili si Calex at pinatatayo niya ito. He smiled wildly at them. Then, he immediately removed his shoes at pumasok siya sa loob bitbitan na lang bulaklak. Hi, ang bati nito kay Camille. Hi, kanina ka pa ba dyan? Ang tanong ni Camille and she felt conscious dahil sa hindi na niya nagawang mag-aayos pa ng sarili. Gulo-gulo pa ang buhok niya na lumuwag na ang pagkakapuso dahil sa paghiga nila ni Calex sa carpet. No, kararating ko lang. Akala ko nga na umalis kayo ni Calex. Ang sagot ni Dave at naupo na rin siya sa sahig sa harapan ni Camille. No, bukas kami aalis ni Calex. Ang sagot niya. Oh, I forgot. Here. Ang sabi ni Dave, sabay abot sa kanya ng mga bulaklak. So, you were saying, saan kayo pupunta ni Calex bukas? Ang interesadong tanong nito sa kanya. Sa supermarket lang. Plano ko kasing magnegosyo para may income ako. Camille? Ang putol ni Dave sa pagsasalita niya. He looked at her and he bit his lips before he started talking. Camille, hindi mo na kailangan magtrabaho. If you needed the money, I would give you an allowance. Ang sabi sa kanya ni Dave, but she kept on shaking her head. I'm sorry, but I don't think I can do that. Sanay na ako magtrabaho para kumita ng pera. And gusto ko talaga na may sarili akong income. Ang sagot ni Camille. And what are you going to do with Calex? Ang tanong nito sa kanya. Online naman ang plano kong business. Pre-order. I'll bake sweets like yung mga bars and cupcakes. Kung may orders lang saka ako gagawa, kaya hindi ko naman mapapabayaan si Calex. Ang paliwanag ni Camille. Kumunot sandali ang mga noo ni Dave pagkatapos ay tumangutang muna ito nang maintindihan ang paliwanag ni Camille. So, parang part-time lang? Ang tanong nito sa kanya. At tila ba'y nabunutan ng tinik. Nagkibit balikat si Camille. Parang ganun na nga. Ang sagot niya. Okay, walang problema. But I'm still going to give you an allowance. Siguro I'll give you a debit card para may magagamit ka or kayo ni Calex. Ang sabi ni Dave. Dave, I can't. Please, Camille, I insist. Ang giit nito. Camille sighed and nodded her head. Kahit naman bigyan siya nito ay di niya iyon gagamitin. Siguro for emergency purposes na lang nila. Good. Now, anong ginagawa naman ninyo ng aking gwapong anak? Ang tanong nito sabay marahan na pinisil ang mga pisngi ni Calex. Nag-aaral kaming tumayo, ang nakangiting sagot ni Camille. Really? You think he's ready? Ang tanong nito at kita ang excitement sa mga abo nitong mata. Nagkibit-balikat si Camille. I don't know, ang natatawa niyang sagot. Wala bang gamit ang baby para matuto silang tumayo? Ang interesadong tanong nito. Meron. Walker ang tawag. Matututo na rin silang maglakad gamit yon. And sa tingin ko, sa tibay ng mga binti ni Calex, mabilis lang itong matututo. Ang sagot niya.
Then, we better get one soon. Tomorrow maybe. Ang mabilis na sagot nito. Tanging ngiti lang ang naisagot ni Camille. Bakit ba sa tuwina na lang ay kumakabog ang dibdib niya? Hindi lang sa tuwing malapit ito sa isa't isa. Kahit pa isipin lang niya si Dave ay ganun pa rin ang nararamdaman niya. Isa na rin ba siya sa mga babaeng nahulog sa karisma nito? Ang tanong niya sa sarili. Isa rin ba siya sa mga babaeng luluha dahil sa pagkabigo sa pag-ibig kay Dave? Ayaw niya iyong mangyari. Ayaw niyang masaktan, katulad ng kanyang kapatid dahil sa pagmamahal kay Dave. Camille? Ang mahinang tanong ni Dave nang mapansin niyang nawala ang mga ngiti sa labi ni Camille at nanatiling nakatingin lang sa kanya. Mababaka sa mga mata nito ang pagkalito. Tulad din ba siya ni Camille? Magkatulad ba sila ng nadarama? Atraksyon lang ito, hindi ba? They were both healthy people at natural lang ang attract sila sa isa't isa. No, walang pag-ibig na namumuo sa pagitan nila dahil hindi iyon po pwede. Hindi na siya papayag pang umibig muli, maliban kay Emily. Camille? Ang muling tanong nito sa kanya at naramdaman niya ang daliri ni Dave na hinawakan ng hibla ng kanyang buhok na kumawala mula sa pagkakapusod nito. He rubbed the soft strands of her hair in his fingers and he was mesmerized by its softness. Sa kanya ito dahan-dahang inipit sa likod ng tenga ni Camille and he brushed his fingertips on her soft cheeks at nakita niyang napapikit si Camille sa kanyang ginawa. He ran his fingers on her cheeks to her jaw. Sa kanya marahang hinawakan sa baba si Camille at natuon ang kanyang mga mata sa malarosas na labi nito. Dahan-dahan niyang inilapit ang kanyang labi sa mga labi ni Camille. Papalapit ng papalipit. Halos gahibla na lamang nang umiyak si Calex at halos napatalon silang pareho sa pagkakaupo. Camille opened her eyes and cleared her throat. She swallowed hard para makontrol ang malakas na kabog na kanyang dibdib. She nervously wet her lips with her tongue and smiled weakly at him. Gutom na si Calex. Ang tanging sinabi ni Camille bago ito tumayo at binuhat si Calex. Dave nodded. Saka siya tumayo para sumunod sa kanila patungo sa dining room. He studied Camille's profile habang naglalakad ito. Napansin niya na ang katawan ni Camille ay hindi katulad ng mga babaeng nakadate niya na sexy on the skinny side. Ang katawan ni Camille ay well-proportioned. Medyo malaman kumpara sa ibang babae niya, but she's definitely sexy. Ang sabi ni Dave sa sarili, she really looks good from the back, lalo na siguro kapag... Shit! Ang bulong niya sa sarili. Hindi siya makapaniwalang pinagpapantasyahan na naman niya si Camille. But suddenly, he stopped on his truck. He stood there, tila ba isang estatwa, his eyes wide open. Those flowers, those peonies, naalala niya ang mga bulaklak na iyon. Naunang naglakad si Camille pababa habang karga si Calex. The fish was in the warmer, and she only has to pour the sauce on the top of it. Bumungad sa kanya pagpasok ng dining ang magandang mga bulaklak na peonies na kanyang kinuha mula sa garden. She was about to turn to Dave to tell him to hold Calex for him habang naghahanda siya ng lamesa. Pero nang pag-ikot niya, ay natigilan siya sa impression ng mukha ni Dave. Namutla ang mukha nito at nanlaki ang mga mata na akala mo ay nakakita ng multo. Kumunot ang noon ni Camille, pero nakadama siya ng kaba na makita ang reaksyon ni Dave. Dave? Ang takang tanong niya, pero bigla siyang napaatras na magbago ang reaksyon ng mukha nito. Kung kani-kanina ay namutla ang mukha nito, ng mga sandaling iyon ay namumula sa galit ang mukha ni Dave. He marched towards the dining table angrily. Binuhat nito ang vase na naglalaman ng mga peonies na bulaklak at galit itong itinapon ng vase kasama ng bulaklak sa basurahan. Di makapaniwala si Camille sa nakita at natulala siya sa ipinakitang galit na si Dave. Those were Emily's flowers. Don't you dare touch any of them again. I forbid to see it here inside the house. Ang galit at pasigaw na sabi ni Dave sa kanya. Natulala si Camille at di man lang siya nakasagot. Nangilid ang luha sa kanyang mga mata. Maging si Calex, natakot sa sigaw ni Dave, kaya nagsimula na itong umiyak. At dahil sa ayaw niyang makita ni Dave ang kanyang pagluha, nagmamadali silang umakyat ng bahay ni Calex at nagkulong sila sa loob ng kwarto. Dave was seething with anger, not towards Camille. Pero nang sandaling yon, ang galit niya ay hindi para kay Camille, but to himself.
Nang ma-realize niya ang kanyang ginawa, ay nakita niya ang takot sa mukha ni Camille, lalo na nang lumuha na rin si Calex. He was about to walk towards them, pero tumakbo na maakyat ng bahay si Camille, bitbit ang umiiyak na si Calex. Dumb! Ang bulong niya sa sarili. Inilagay niya ang mga kamay sa kanyang bewang at huminga ng malalim. He needed to get the hell out of here for a while, kaya mabilis siyang lumabas ng bahay at sumakay ng kanyang sasakyan. Di na malaya ni Camille na nakatulugan na pala niya ang kanyang pag-iyak. Pagkatapos niyang linisan at padadehin ng gatas si Calex, ay pinahiga na niya ito sa kama sa kanyang tabi habang lumuluha siya. Ngayon niya napagtanto ang sinabi ni Kelly na hindi siya patatahimikin ni Emily. Hindi siya patatahimikin ng mga ala-ala nito kay Dave. At ngayon ay para siyang naglalakad sa isang manipis na yelo na tila ba nakakatakot ng humakbang. Tinignan niya ang oras, 12:00 na ng gabi. Dahan-dahan siyang bumangon at inilipat si Calex sa crib nito. Nakiramdam siya sa kabilang kwarto kung gising pa si Dave. Nang wala siyang marinig na anumang tunog ay marahan niyang binuksan ang adjacent door para silipin ito. At nakita niyang empty, king-size bed ni Dave. Nagdesisyon siyang bumaba ng bahay. Gusto niyang makausap si Dave sa nangyari. Gusto na niyang malaman kung ano ba ang restrictions niya sa bahay na iyon. Bumaba siya ng bahay at inakala niyang makikita niya si Dave pero wala ito roon. She even went outside to check kung nasa garden or pool ito pero walang Dave siyang nakita. Napansin din niya na wala ang isang kotse nito sa garage. So, umalis siya. Para siguro magpalipas ng galit sa kanya, ang sabi ni Camille sa sarili. Nang hindi niya nakita si Dave ay nagpasya na siyang bumalik sa kanilang kwarto ni Calex. Di niya alam kung bakit bigla na lang may pumatak na luha sa kanyang mga mata. Masakit sa kanya ang mga nangyari. Tila ba nakatira siya sa isang kulungan na ang lahat ng galaw mo ay pwedeng magdulot ng gulo sa pagitan nilang dalawa ni Dave. Hindi mo na lang sana siya iniwan agad, Emily? Ang bulong ni Camille sa sarili. Di sin sana'y masaya si Dave na namumuhay kasama mo. Pero naisip din niya na kung nabuhay si Emily at nagkaanak sila ni Dave, walang Calex na nagbibigay ng ligaya sa kanya ngayon. Camille sighed at muli siyang nahiga sa kanyang kama. Isinubsob niya ang kanyang mukha sa unan at muli siyang lumuha. Ilang sandali na si Dave na nakaupo sa loob ng bar kasama si Axel at ilan pa nilang mga kaibigan. Nagulat pa nga mga ito nang bigla siya makita sa bar at isang biro pang ipinukol ng mga ito sa kanya. Oh, bakit ka nandito? Ang gulat na bati nito sa kanya nang dumating siya kanina. Alam ko na, mayroon si Camille, kaya di ka nakaporma no? Ang biro ng mga ito sabay tawanan. Huwag niyo nang isalit si Camille dito, gusto ko lang uminom. Ang sagot niya, at nakakailang beer bottle na nga siya nang magdatingan sina Kelly at ang mga kaibigan nitong models. Agad na lumapit ang mga ito sa kanila. Masayang lumapit si Kelly sa kanya at umupo sa kanyang tabi. I'm surprised to see you here. Ang bati sa kanya ni Kelly. He just looked at her at di siya sumagot and he took a sip on his beer. Tequila tayo? Ang malakas na sabi ni Camille na ang mga kaibigan nito ay nagkanya-kanya ng partner sa mga kasamang lalaki ni Dave. Pagkarating ng order na bote ng tequila, salt at lemon wedges ay nagsimula ng maging wild sa lamesa nila. Body shot! Ang malakas na sabi ni Axel. Sabay akbay sa katabi nito. Nilagyan ng asin ang exposed na parte ng dibdib nito. Saka iyon dinilaan ni Axel na mas matagal pa kaysa sa kinakailangan. Saka tumagay ng tequila at kumagat ng lemon wedge. Dave, ikaw na! Ikaw na! Ang sigaw ng iba nilang kasama. Dave smiled at him and he shook his head pero talagang pinipilit siya ng mga kasama sa lamesa. Kelly made the first move. She throttled him and put salt on her breast. Dave shook his head. Kelly, please, stop. Ang pagtanggi ni Dave habang iniiwas ang ulo nito sa dibdib ni Kelly. Come on, Dave. Be a sport. We used to do this. Ang bulong ni Kelly sa tenga niya. Sabay hila sa ulo ni Dave na halos sumulsob ang mukha sa malulusog nitong dibdib. Dave licked the salt quickly and took the shot glass and swallowed the tequila. Hindi na siya kumagat pa sa lemon at dali-dali siyang tumayo kaya halos mahulog si Kelly na napakapit sa lamesa. Oh, saan ka pupunta? Ang takang tanong sa kanya ni Axel. Home. Ang matipid na sagot ni Dave. He shouldn't even be here.
Ang pagsisisi niya, dapat ay kinausap na agad niya si Camille and apologize sa ginawa niya. Ako ang naglagay ng init dyan sa alaga mo, sa asawa mo ipuputok yan? Ang galit na sabi sa kanya ni Kelly. Dave looked at Kelly. He wanted to yell at her pero hindi na niya ginawa pa. Ayaw na niyang kumuha pa ng atensyon. Believe me, Kelly, you didn't give a hard-on because I've been having a hard-on for a long time and only on my wife's Camille. Ang sagot niya kay Kelly. Halatang napahiya sa isinagot niya ito. Nilapitan niya ang isang waiter at nagabot ng pera rito. Nalubos pa sa halaga ng alak na nakuha niya. Nagmadali siyang lumabas ng bar at sumakay sa kanyang sasakyan at nagdrive siya pabalik ng bahay, hoping na maaayos ang hindi magandang nangyari kanina. Walang kasalanan si Camille. Hindi nito alam ang tungkol sa mga bulaklak na sana ay matagal na niyang inalis sa garden. But out of respect sa alaala ni Emily, hindi niya ito ginawa. At sa halip ay siya ang umiwas na pumunta sa garden at hinayaang ibang tao ang mag-asikaso rito. At nang dahil sa desisyon niyang yon, ay nakapanakit siya ng damdamin ng isang taong nagiging malapit na sa kanya. Ang sabi ni Dave sa sarili habang nagmamaneho na mabilis pabalik sa bahay. Tulad ng inaasahan ni Dave, tulog na nga ang kanyang mag-ina. Dave sighed because of disappointment. Kung kinausap na lang sana niya ito kanina, hindi sana natapos ang araw na iyon na may sama si Camille na loob sa kanya. Pero paano niya ipapaliwanag ang sarili kay Camille? Kung sabihin ba niya ang tungkol kay Emily, huhusgahan kaya siya nito? Susumbatan kaya siya nito sa pagkakamaling nagawa niya? Hindi niya alam dahil kahit siya mismo ay matagal nang dinadala sa kanyang dibdib ang sama ng loob ng pagkawala ni Emily. But still, he has to try na maayos ang gusot sa pagitan nila ni Camille. Gusto niya magkaroon ng magandang pamilya si Calex. Gusto niyang lumaki si Calex sa isang mapagmahal na pamilya. Sa umaga, kakausapin niya si Camille. Mamayang umaga. Ang desisyon ni Dave bago ito nahiga sa kanyang kama para matulog.